Nagparamdam na naman ng malalakas na tirada si Hans Mook Niemann sa katatapos lang na Title Tuesday. Dalawang Grandmasters ang nakalaban niya, Jeffrey Xiong at Pentala Hari Krishna. Samahan niyo kung pag-aralan ang mga laban na ito. Unahin natin sa kalaro niya si Jeffrey Xiong, nag-E4 si Niemann, E5, Knight F3, Knight F6. Kung tawagin ay Petrov's defense, pinasok ang main line. D6, aatras talaga yan. At time na para bawiin. Pero nag-Queen E2. Kung tawagin pala ito ay classical Kozio attack variation. Dito kasi ang main line na palagi ang ginagawa yung D4, D5, Bishop D3, Bishop E7 o kaya Bishop D6. Yan ang mga talagang common lines. May tumitira pa ng Bishop D3 kung gusto ng medyo unusual. At Knight C3 common din yan. Pero dito, nag-Queen E2 si Niemann. Tingnan natin. Ito pong si Xiong nakalaro niya. Lagi nagcha-champion yan. Sa Title Tuesday, hindi rin biro yan. D3, Knight F6, Knight C3, at ginarab na ni Xiong ang opportunity na maka-exchange ng Queen. Endgame na ito. Bishop F4, Knight C6, at nag-Knight B5. Ayun, inatake kagad ang C7. At yan ang lumalabas na novelty. Dahil ang old line ay laging nagkakasling sa queen side. Marami pong gumagawa niyan. Pero dito, ngayon pa lang kay Niemann. Kiniliti kagad yung C7 at nag-Knight D5. Dinipensahan at may atake pa sa bishop. Umatras at pagkakataon naman kailangan ng paalisin yan. Umatras at nag-Bishop E6. Okay, sinamantala ni Xiong yung mabilis na developments at nag-Knight E4. Ayan. Ito yung isa sa napapansin ko kay Niemann. Talagang medyo kakaiba po talaga yung kanyang estilo. O kumbaga, dito bakit ka kailangan mag-Knight E4? Hindi naman masama yung pagkakatret. May depensang bishop. Kumbaga, kung ako dito, parang gusto ko na lang mag-castling queen side o kaya castling king side. At least nagamit ko pa yung tempo sa development. Pero dito, kay Niemann, nag-Knight E4. Kakaiba style talaga eh. O, knight na naman ang ginamit at nag-H6. Yan, nairita naman si Xiong kasi mukhang pupuntahan ng knight yung bishop, i-istorbohin. At nag-A3. Ayan, para wala namang lundag ng kung ano-ano pang gawin ng knight dyan. At nag-castling sa queen side, nag-C4, inatake ang knight. Pero hindi nagustuhan ng computer ang tira ni Niemann. Dapat daw castling queen side. Okay? O, pero nag-C4, knight F6. Bakit nilagyan ng X? Knight B6 ang gusto ng computer. Para siguro mamaya may mga pang ilang-ilang na threat dyan mamaya. At ang isa pa sa nakikita ko dito, yung basag D5 mga kamatsas na magandang magawa ng black para magkaluwagan ang sentro. Hindi maiipit ang black. Okay, maluwag na. Pero sa F6 pumunta, Bishop C3, nag-D5. Okay, binirake pero may kaibahan kasi nakakain yung knight sa F6 at bahagyang na-damage ang pawn structure. Na-double pawn si Xiong eh. Nag-castling queen side. Kumapture sa C4 capture at knight E5. Ayan, nag-offer ng knight exchange para syempre pag kinapture nga naman, aayos ang pawn structure. Wala nang double pawn. O pero dahil nakatreat din ang pawn sa C4, hindi pinansin ni Niemann, nag-B3 lang siya at nag-C5 para kontrolin naman ang space at yung D4. Nag-Rook HE1. King C7, Knight D2, okay, paiikutin, magda-Knight E4, double attack, nag-Rook D4, pinigil kagad ni Xiong yung paparating na Knight E4, Knight F1, ayan, malikot yung Knight, oh, iikot sa E3, nag-B5, oo nga naman, oh, sarap basagin, Rook takes na, takes, and nag-F4, paalis muna sa Knight, D3, sumabay si Xiong, takes, okay, sabayan, capture muna sa C4. Yan. Okay. Galing. At kumapture dyan, yun nga lang mga kamatsas, ano? Dito ang tira ay Rook C8 lang. Pero, o Rook D8, Rook C8. Nag-Bishop takes C4 mga kamatsas. Blunderations! Napasigaw-sikot sa Blunderations. Kitang-kita po ang tira dito. Sige po, pakigis nyo last move. Pagkatapos ito, di pa tayo sa laro niya kay Pentala Hari Krishna. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng boom. Napin. Simpleng-simple yun ah. Bakit ganun? Ano nangyari kay Xiong? Oh, dapat daw rook c8 lang. Yan. Ngayon, pag kumapture sa f6, bishop takes c4. Pwede na. Kasi kapag nag-rook c2, iiwas lang yung king. King d6. O, ayan. Pag nag-knight e3, bishop e6, o capture, equal lang. Actually, yung pawn sa f6, madali pang ang makuha eh. O, pero equal lang. Okay? Kasi kahit makuha yung f6, equal 3 pawns. Okay? Grabe. No? May ganun talagang blind spot. No? Yung parang biglang pipilantik sa mata mo. May ganun na pala. Akala niya may rook siguro sa c8. Yung pala wala pa. Napakain ng pawn si Xiong. Woo! Okay, next tayo kay Hare Krishna. Black naman dito si Niemann. Nag-D4 si Hare Krishna. Ayan, si Hare Krishna po, isa yan sa legendary player ng India. Member yan ng kahit saang team tournament. Team India yan, di nawawala. Ang laban po nila ay Queen's Indian Petrosian Variation. Ayan, yan ay popularized by former world champion Tigran Petrosian. Mahilig si Petrosian sa A3, pine-prevent niya yung bishop b4. Ang pinagmulan po kasi nito, ang classical approach kasi, yung laging ginagawa, yung G3. Kaso ang problema dito, nakaka-bishop B4 check. Okay naman dito ang puti, no? Malawak ang theory and lines nito. Pero, gusto ni World Champion Petrosian na iwasan yung bishop B4 para maiba-iba yung tema. Kaya pinangalan yan kay Tigran Petrosian. Bishop B7, Knight C3. Yan, wala na tuloy pin, ano? Knight E4, hinamon kagad ni Niemann. Okay, tinanggap naman. At nag-E3, Bishop E7, Bishop D3. At umaatras talaga yan. Okay, pero may linya rin na kinakapture yung bishop. Castling, G5 by Niemann. Ayan na. Ayan na. Okay, at novelty yan. Dito kasi ang common ay castling o kaya C5, D5, yan ang mga normal lines. Pero yung G5 ni Niemann, aba, talaga nga naman. Pero bad move, no? Ayaw ng computer yung novelty niya. Nag-E4, okay, para matakpan ang diagonal control at the same time, para ma-build din ng massive. Siyempre, control the center pa rin tayo, principle. Nag-D6, okay, control din sa E5 at para maipaghanda yung knight na lulundag sa D7. Nag-D5, E5 push at nag-knight E1. Okay, susundot doon sa H5. Inunahan kagad ni Niemann para hindi na makapunta pa doon. Nag-knight C2. Ayun, pupunta sa E3 para mabutasan doon sa F5. Maneuver, oh. O, yun, oh. Knight D7, nag-B4. Ayun, para pigilan naman yung paparating na Knight C5. Kasi pag naka-Knight C5, tatagpasin yung bishop. O, medyo ibang ano yun, usapan, ano. Bishop C8, ayun, pinaghandaan kagad ni Niemann yung lundag ng knight sa F5 dahil talagang malakas yan. Knight E3, Knight G8, pupunta sa G6. So, nag-C5, binasag na dito ni Hare Krishna. Ayan ang mga binibiling malalim na tira. Bakit nag-sacrifice? Knight G6 hindi pinansin. Pero teka muna, bilang paglilinaw mga kamatsas, ano ba mangyayari kung pagka-capturing yan, magbi-bishop B5 check daw, and bishop D7 harang, and mag-A4. Ayan, according to computer engine, siguro ang follow-up moves nito ay bishop B2, atakihin niya, knight G6, tapos knight C4, o kaya knight F5. Ayan, sa madaling sabi, para magkaroon ng space ang white doon sa kapalit ng sacrifice pawn. Malalim, ano? Kasi iba na level ng mga ganito. Kaya malalalim talaga yung nakikita nila eh. Hindi pinansin ni Niemann, nag-knight G6 at kumapture sa D6, bishop takes, nag-G3 para hindi makalundag ang knight sa F4 at nag-bishop H3. Sinamantala ni Niemann dahil nakita niya, may butas ang light square, pinasok, rook E1 ilag at nag-queen F6. Kakaiba. Ayaw mag-castling ni Niemann. Ayaw mag-castling. Bishop F1 at bumalik. Kasi po, kung tatanggapin ng exchange, talagang mabubutas yung F5. Kaya gustong proteksyon na ni Niemann yung F5 square. Nag-bishop D2,
H4, ayan, para may malakas ng atake, pressure sa king side. At bago ko ituloy mga kamatsas, naalala ko nga pala, may nag-email sa akin kamakailan lang mula sa Nieman's team na gusto daw nila akong parang maging part doon or maging bahagi. Ayan, sabi ko, interesting naman yan, tingnan ko. Ngayon, ire-ready daw nila yung demo. Ano kaya yung demo na yun, ano? Kung pwede naman, hindi naman risky and safe, why not maging bahagi tayo, di ba? Pero kung medyo risky at nakikita ko na parang alanganin, hindi tayo pwede. Ganun tayo mga kamatyas, ganyan ang kamatyas, no? Hindi madidiktahan ng kahit na sino. Pagka mali, hindi pwede. Pag tama, safe, go tayo. Handa tayong makibahagi. Walang problema doon. Okay, balik tayo sa knight G4 at nag-queen E7, queen F3. Ayun, binutasan. Gustong butasan ng knight F6, check, pasok. Pero binigyan ng bad move ang tira na yan. Bakit kaya? Bishop A6 ang gusto. Grabe, no? Yan ang grabe ang computer talaga. Ang topic na sa king side, biglang babaling ba naman sa queen side? Bakit kaya? Para pigilan ang castling dito? Sa queen side? Kakaiba, no? Grabe tira ng computer. Balik tayo sa queen F3. Kinapture na. Napadali si Niemann pero bad move. Dapat daw ay castling queen side. Okay? Pero capture. F6. Rook C1. Okay. Pressure sa pawn. King F8. Rook C3. Queen H7. Threatening capture. Tapos pressure. At nag-bishop G2. Okay. Angat lang. Di pinansin. Rook E8. Okay, anong plano nito para di makapasok yung reyna? Nag-rook C1, pinagpatong na pero wa-effect yan kasi suportado nga ng bishop eh. Pero dinagdagan pa rin ni Niemann ng depensa. Rook F3, King G7 at nag-rook C3. Ayun, rook C3, angat lang pero bad move. Nasobrahan sa kunat si Stockfish. Queen F5 lang daw ang on point, may threat. Rook F8 tapos bishop to rook C4. Ayun. Medyo mahirap maunawa din, ano? Makunat pa rin eh. Rook C3 at capture at rook F7 muna. Okay, giri-girian. Medyo matagal po laban nila, no? Pakiramdaman. Nag-rook F5. Threatening capture ba yan? Pero wala pa, no? Sindak-sindak lang. Papatong doon. Loloadan ng pressure. Tingnan natin. Knight E7, agad pinaalis ni Niemann. Balik ulit. Hindi ka pwedeng pumorma, parang ganon. Nag-Knight G8. Paikot, dadalhin sa H6, atakihin ng queen. Queen F5. Ayan, nagmadali na si Hari Krishna na makipag queen to queen. Kasi dito, pag nakaganto, baka makulong ang reyna eh, no? Masama sa pakiramdam din eh. Pero accurate play ay rook FD3. Tatakbo. Para pagka gumano, takbo na doon. Yun nga lang, psychologically, pinorma mo mga tori dyan tapos biglang aatras doon. Di ba? Parang mahirap tanggapin sa human side yun. Sugod, Queen F5. Queen H2 check. Okay, mali pa rin daw. Dapat ay tanggapin na ang exchange. Capturein ang pawn. Tapos Knight E7 threat. Tapos, halimbawa kung, hindi pala pwedeng depensahan, bitin yun. Ang tinira po dito, rook C4 eh. Tapos, A6. Pag kinapture to, may rook D3. Mabubuksan yung bishop. Ayan, etc. Pero slightly better na ang black dito, mga kamatsas. Kasi, may weak D5, pati yung F5. Balik tayo. Pero, chumeking F1 and the Knight H6, Queen E6, at nag-rook HF8. Okay, bad move. Dapat daw ang tira ay Queen H5. Balik lang. Sige, tingnan natin. Rook HF8, Queen H3. Ayun, na good move ban. Obligadong capturein. May double ba? Wala. Kakapturein yung knight with check tapos capture. Nag-King G6 muna. Bishop F5 check. Talagang umuulan ng palitan ng bad moves, mga kamatsas. Dapat daw ay Bishop E6. Okay. Chinek, capture, and Rook H8. Ayun, papasok doon. Saradong-sarado position. Yun nga lang, may pintuan ng black. Yun ang kinaibahan. King E2, pasok.
Rook C1 harang. Okay, capture, capture. Yung isa na naman, mangyari itong rook na misplace, ano? Bishop D2, ayun. Lamang sa kalikot. Bishop E1, nilak talaga para di makagala-gala dyan sa loob. G4, okay, para di na makabalik ang tore. Yun ang mabigat. Yan ang mabigat, di makabalik ang tore. Nag F3, yan. Kailangan buksan. Check, harang, at punta uli para may ganon. Hinarangan ulit, check, King Bishop F2 at nag A5 na. Ayun, binasag na yung kabila. Takes, takes, and A4. Nako. Kami capture pala dito. O, teka muna mga kamatsas, ano? Bishop C5 capture. Takes, takes dito. Wala pala. Wala, hindi uubra sa King and Pawn ending. Ang ginawa dito mga kamatsas, nag Rook H1. Hinarangan ulit. At the same time, may threat pa. Bishop B4, sinalubong. Sinalubong. Napaiwas si Hare Krishna na pressure. Pero ang tamang tira ito po. Takes, takes, pero still winning na block, no? Tapos mag-King D3. Kailangan habulin to eh. Otherwise, magpupush yan eh. Tapos Rook G1. A5. Okay, at B3. Obligadong tabihan. Capture. A6, ito po continuation, capture, 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 A7, F2, Queen, F1, Queen. Wala bang mga check-check? Pero equal pa rin naman eh. Check Dito, bakit pag dito, ano meron? Pag dyan, check dito. Pag gumanon, check dito. Hindi makaganon, may capture. Mangyari itong king, maglalaro lang sa GNH file, samantalang check lang dyan ang tabla. Perpetual. Ayun. Grabe. Kain lang pala equal. Pero nasindak si Hare Krishna. Parang feeling niya, pag nagka-pass-pawn kasi, parang feeling niya ay baka magtulak-tulak eh. Pero kinapture, ayun ang naging diferensya. Naisahan ni Niemann. Ayun. Okay, may pass-pawn na. Yan ang mabigat. Bishop, okay, bawi, pero may depensa at nag-Rook C3. Capture, boss. Nangitim bigla ang board. Nangitim bigla. Dinipensahan. Doon kasi tutulak eh, no? Kaya umilag. A4, Bishop G3. Ayun, dito mga kamatsas, hindi na nakayanan ng nerve ni Hare Krishna, sinuko na niya. Matindi itong si Niemann, talagang pag nakondisyon, talagang kakaiba man ang kanyang mga ideas and applications pero pumapatak eh. Katapat talaga nito si Magnus, sila Magnus, Nakamura, di ba? Yan ang mga, pero kung pangkaraniwang mga GMs, pero lumalaban talaga siya na maganda eh. Mga kamatsas, ano po masasabi nyo sa mga hataw na ginawa dito ni Niemann? Ayan, at nag-iintay ako sa kanyang email dun sa kanyang kasamahan na siguro master din yon. Team Niemann, mga kamatsas, ano kaya ang interesting side na mai-share natin sa Team Niemann? Kung kayo may idea, lapag nyo lang sa comment section below, mga kamatsas. No? Kasi nag-recruit daw talaga ng team si Niemann eh. Parang may kinukumpleto siyang team. At nagtataka yung marami, no? Pati nga si Levi Roseman si Gotham Chess, nagtataka. Bakit ang lakas maghamon ni Niemann na match ganito, sa'yo yung ganito, bibigyan kita ng ganito. Saan daw kumukuha ng pondo si Niemann? Yan ang isa sa palaisipan. Bakit daw ang daming pondo ni Niemann, mga kamatsas? Kahit $1 million lumalaban eh. Matindi, no? Ano kaya? Hindi kaya yung pondo na naipanalo niya kay Magnus sa kaso, yung nagkaroon ng lawsuit noon? Baka nung inareglo, nagkaroon ng pundong malaki to si Niemann no? Ang lakas magamon. Ayan mga kamatsas, maraming salamat po. Sana nag-enjoy at natuto kayo at lapag nyo lang ang inyong mga saloobin opinion sa comment section below. Pag may lumabas na ads, palambing po, paran nyo lang hanggang dulo kahit isa lang. Ay malaking tulong na bahagi na yan dito sa ating YouTube channel. Thank you. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.